Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan, walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Muli mga kaibigan, tayo po ay obligadong magpaliwanag sapagkat mahal ko, ito po ang ating mga taga-suporta at papansin ko honest sila sa kanilang pagpuna. Ang kanila po pinupuna, isa rito ay ang bandera. Bakit daw baliktad? Baka raw mali ang aking pagkalagay. Ako po ay conscious o masyado ko pong binibigyan ng halaga ang pagdi-display o paglalantad ng bandera. Kaya po pula sa taas sapagkat pag sa panahon po ng giyera, at para ipakita mo sa iyong mga kababayan at ipakita mo sa iyong mga kalaban na ikaw ay lumalaban, kumakasaka, babaltarin mo ang iyong bandera. Ang taas, andun ang pula at ang asul, normally, na nasa taas ay nasa ibaba. Pangalawa, kaya po tayo meron pong crease. May nakalagay pa pala sa tanong. Ay sapagkat ang ating pong taguri ay tayo po ay kawal ng demokrasya at ang kawal ay dapat meron pong sandata. Pareho po ng Andres Bonifacio ng panahon ng Katipunan, bagamat meron po silang baril, ang simbolo ni Andres Bonifacio ay ang kanyang itak. At sapagkat tayo po ay Muslim, balik Islam, nung ako ay nagbalik Islam at ako ay binigyan ng katungkulan sa Sultanate of Sulu. Binigyan po ako ng isang Muslim elder, isang matandang Muslim, direktor yata siya ng kung anong bureau sa gobyerno. At ito po ay simbolo ng aking otoridad bilang isang datu. Opo, ako po ay ordained dato ng Sultanate of Sulu, Sultan Kiram. Nagbabangayan ang dalawang Kiram, mga kaibigan, kung sino sa kanila ang tunay na sultan. Pareho po silang nandun sa Bandaron, sa Malayo, sa Sulu, at pareho silang may bloodline. Yung pong pinanggalingan nila ay pareho pong lehitimo. Ang magandang balita, pareho po silang magkahiwalay. Pareho nagbigay sa akin ng karapatan na maging tawaging datu na dapat igalang ng lahat ng nasasakupan ng Sultanate of Sulu. Yan po mga ano po natin, yan ang ating pong pagpapaliwanag at yan po ang ating pinapangatawanan sapagkat ang Muslim ay merong isang bayani hindi na makakatkat sa ating pong consciousness. Yan po ay si Lapu-Lapu. Yang katapangan ni Lapu-Lapu, katatagan at katapangan ni Andres Bonifacio, katalinuhan ni Andres Bonifacio, mga kaibigan, yan po mga bayani. At ito mga huli, hindi po nawawala yan sa mga Pilipino. Bagamat meron po tayong mga nakakadiring mga Pilipino, abay meron pa rin po tayo mga kagalang-galang na Pilipino. Nandyan ang mga Torre, nandyan ang Tariela, at nandyan ang Trillanes, mga kaibigan. Tayo po ay hindi po mahilig pumuri ng mga
mga politiko, mga tao, pero hindi maiiwasan na akin pong sabihin na kapuri-puri ang isang Pilipino na pareho ni Senator Sonny Trillanes IV. Sapagkat dahil po sa kanya, siya po ay inalipusta, siya ay pinagtulong-tulungan, siya ay pinagtangkaan pa na tanggalan ng amnesty. Gusto siyang pahuli ni Duterte, gusto siya ipa-court martial ng kanyang ilan mga PMAer na mga bugok, mga kaibigan. Abay, nanindigan pa rin siya na ang mali ay dapat labanan at ang tama dapat ipaglaban. Kaya po tayo humahanga dito kay Trillanes. Hanggang nung isang araw, nung napanood ko po yung kabuuan ng testimonya ng isang anti-money laundering official na si Attorney Ronel Buenaventura, abay ako po hindi pa nakaka-recover sa aking pagkakasyak na bigla po ako masyado. Napakayaman pala ng mga Duterte, grabe. Anong pinanggalingan ng kanilang yaman? Number 1, droga. Number 2, China, sa pamamagitan po ng Pogo. Number 3, corruption. Sapagkat kanina, napanood ko yung press conference ni Ombudsman Boying Rimulya. Ang sinabi niya, itong corruption na ito na binubulgar, di umano, itong 18 Marines na ito, may pinipili pala itong mga Marinong to, mga kaibigan. Noong January 18 pa, sila po ay nakalagay na sa isang apartment at sila ay training tungkol po sa kanilang affidavit. Ngunit, ito si Boying Rimulya, sapagkat nung araw, pro-Duterte nito. Inyong matatandaan na 3 pro-Duterte congressmen pinagtulong-tulungan. They gang up on the ABS-CBN franchise. Ayan po si Boying Rimulya, si Mike Defensor, at siyempre, ang si isang mabantot at isang dapat pandirihan na opisyal, dapat pandirihan na Pilipino ng pangalan ay Rodante Marcobeta. Hindi po ako normally nag-ad hominem. Ang ibig sabihin ng ad hominem, ang inatake mo ay personality. Pero talaga pong masahol pa sa Cobeta, itong si Rodante Marcoleta. Ngayon, ano po ang ating pinupuntos dito? Pinupuntos po natin ang kamangmangan ng ating mga kababayan na hanggang ngayon para pang gusto pang patawarin, gusto pang kalimutan ang pagnanakaw at kabuktutan ng mga Duterte, mga kaibigan. Abay, sabi nga ni Rizal, uulitin po natin, hindi na po siya natatakot sa banta ng mga mananakot ng mga Kastila at Amerikano. Siya ay nalulungkot at babahala sa kamangmangan ng mga kababayan niyang Pilipino. E dito, napansin ko na bagamat nakakabigla, nakakagimbal ang revelasyon kung gaano kayaman itong mga Duterte, mga kaibigan, lalo tigit ito'y nakatala sa Anti-Money Laundering Council, AMLAC. Abay, meron pa rin ako nakikita mga Pilipino diyan po sa social media, pinagtatanggol pa rin si Duterte at para po bang tinatanggap nila na baka manalo. At pagpapakinggan mo sila Cayetano, panalo na si Sara Duterte. Ang akin, pag walang epekto yung mga ganitong klaseng pagbubunyag, 6,771,836,043, mga kaibigan. Abay, hindi pa kayo masyasyak niyan. Mas mayaman pa
si Sara Duterte kaysa sa mga combined wealth ni Henry C. ng Schumart at ni Lucio Tan ng Philippine Airlines. Mga kaibigan, yung mag-asawang Sara Duterte ay maliban pa doon sa yaman ni Digongyo Duterte, sobra-sobra yaman. Saan ang galing yan? Corruption, China, droga. Hanggang ngayon, pinapatawad pa para bang kayang tanggapin ng mga Pilipino na merong Pilipinong ganito kagarapalang pagnanakaw, ganito garapalang pagsisinungaling, pagkukunwari, ultimong Diyos ninyo, minumura. Abay, talagang may depression na itong ating lahi, mga kaibigan. Pag hanggang ngayon, meron pang kumakampi kay Sara Duterte, meron pang nagsisimpatiya na justice for Tatay Digong. Nakakadiring mga Pilipino, nakakadiring mga lahi yung ganyang klaseng mga tao. Hindi bali na kung ikaw ay Bisaya, hindi bali na pag ikaw ay taga Davao. Sapagkat talaga naman napatino ni Duterte ang Davao. Sapagkat wala pong batas doon. Mag-snatch ka ng cellphone, papatayin ka, death penalty. Cellphone, magnakaw ka ng ilang sardinas, ikukulong ka na matagal. Gagawin ka pang alila sa loob ng kulungan. At ito ang gusto ninyong namuno sa atin. Ipagtatanggol pa ninyo. Meron pang abogado panahon nitong si Balikod. Kinakailan tanggalin na yan sa roles of attorney. Hayagan sinabi niyang, I believe that Duterte was kidnapped. That our beloved president was kidnapped. Beloved mo pa? Sa kabila ng kanyang kabuktutan, sa kabila ng kanyang pagnanakaw, sa kabila ng kanyang pagiging drug lord, meron pang Pilipino kakampi, abogado pa. Eh, sobra-sobra na yan. Sukdulan na. At pag nakalusot pa si Sara dyan sa krimen na binunyag dyan po sa House of Representatives ng isang araw, abay, magre-resign ako bilang Pilipino. Ako po ay magdideklara na ako ay rebelde na, magsisilbing Bonifacio tayo upang sa kamay na natin dapat managot at atin na mapagtakpan itong kamangmangan, kabulastugan ng pagiging Pilipino. I offer no apologies, but it is a shame to have people in our race such as those Didi shit or pro-Duterte supporters. Yung mga hanggang ngayon, parang kumakampi pa kay Duterte, you deserve your fate, pero we do not. Kayo, gusto ninyong magtampisaw sa kanal o sa kabulukan ng pagkatao, krimen. Huwag na kayo mandamay. Huwag na isikretuhin na lamang ninyo na kayo ay kumakampi sa pinakabulok na Pilipino at yan ay si Duterte. Sukdulan na pag nakalusot pa yan si Sara dito sa impeachment na ito. Abay, huwag na tayo magsisisihan. Either mag-resign tayo as Filipinos, tawagin na po natin ang ating sarili na ibang mga pangalan sapagkat kaso-kaso ka na ang maging Pilipino habang may mga Pilipinong naninindigan pa na mayroong konting kabutihan ng mga Duterte. Wala! Tayo po'y napaglalangan, kayo ay mga mangmang, kayo ay walang Diyos, kayo ay kampi kay Satanas, kayo mga sumusuporta kay Duterte ay mga bulok na Pilipino at yan po ang ating pong paninindigan. I offer no apologies. Hindi ninyo ako marinindigan na sorry sa aking pagsasalita ng ganito. Hindi po ako sorry. Inuulit ko,
nakakahiya ang maging Pilipino pag mapapalusot pa natin ang hayagan na pagbubunyag na nakawan na malaki ang pasimuno ay mga Duterte. At ang isa sa mga Duterte, nagnanais pa maging Pangulo at meron pang susuporta. Hindi ko na po talaga kaya ito. Malapit na ako mag-resign as a Pilipino. At nais ko na maging rebelde pag ganito ang mga kababayan ko. Ako po si Waldy Carbonell. Nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka. Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban. Katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawalang demokrasya.